Usap-usapan ka na naman ng mga tsismosa rito, ate, dahil sa pagiging close mo kay Ma'am Angela. Nilinggan ni Ditas ang kapatid, linggo ngayon at walang pasok. Kaya naman kasama niya itong naglalaba ngayon, at dahil linggo ang araw ngayon, wala rin si Angela dito sa isla, dahil parang si Manuel, umuwi ito sa Avida tuwing weekends para puntahan ang anak nito, tapos ay babalik ng Monday ng umaga. Ang pinagkaibahan lang ng dalawa, alam niya kung bakit umuwi tuwing weekend si Angela, samantalang si Manuel noon, hindi, dahil sinungaling at manloloko itong lalaki. Mabuti pa si Manuel, nagiging honest ito sa kanya. Kahit ang mga pangit na ugali nito ay ipinakikita nito sa kanya, pakiramdam niya ay wala itong itinatago. Hayaan mo sila, dyan naman sila magaling, ang pagtsismisan at insultuhan ako. Huwag mo na lang pansinin ang mga yon. Pero, ate, bakit nga ba parang sobrang close nyo na ni Ma'am Angela? Minsan nasa bahay pa siya at tinutulungan ka rin sa paggawa ng mga bilaw. Tulad ng ginagawa ni Kuya Manuel noon, tapos binigyan ka pa ng bagong cellphone, di ba? Dapat galit siya sa'yo, kasi naging ano ka ni Kuya Manuel, puno ng pagtataka nitong tanong, hindi pa masabi ang salitang kabit, as if affected siya sa word na yun, balewala na lang din naman sa kanya yun. Mabait si Angela. Alam at tanggap niyang wala akong kasalanan, biktima lang din ang tingin niya sa akin. Dahil pareho lang kaming naloko ng asawa niya, magpasalamat na lang tayo dahil hindi niya ako inaaway. Kung hindi, baka Naples AS na talaga tayo sa islang ito. Siyempre, hindi niya pwedeng sabihin ang totoong dahilan. Napahinga ng maluwag si Inyang, mabuti na nga lang talaga at mabait si Ma'am Angela, mabuti at naiintindihan niya na wala kang kasalanan, maswerte pa rin tayo. Dahil kahit na yan ang nangyari sa'yo nang dahil kay Kuya Manuel, at least, meron siyang mabait at understanding na asawa, hindi niya deserve si Ma'am Angela, mabuti nga't nahuli na ang kalokohan niya. Tipid na lamang siyang natawa dahil sa sinambit ng kanyang kapatid, kung magsalita talaga ito'y parang matend at parang napakarami ng experience, mas matured pa nga itong mag-isip kesa sa kanya. Pagigihan mo na nga lang ang pagbabanlo dyan. Tigilan na natin ang usaping ito, sambit niya na lamang, at saka na binilisan ang pagkukusot, para matapos na sila't makapagluto na ng pananghalian, dahil paniguradong mamaya lang ay dadating na ang lola nila, na nagtungo sa bayan para i-deliver ang mga nagawa nilang bilaw. Kaya naman nagpatuloy at nag-focus na sila sa pagtapos dito sa labahin nila, matatapos din ito, dahil dadating ang araw na hindi niya nakakailanganin pa ang maglaba, dahil may gagawa na nito para sa kanya. Napangiti na lamang siya dahil sa excitement na nararamdaman niya. Excited na talaga siyang mangyari yun, excited na siyang magbuhay reyna, excited na siyang maging mayaman, at alam niyang hindi na yun magtatagal pa. Monday came, at ngayon ay hinihintay ni Dita si Angela dito sa office nito. Pagdating kasi nito ay anabangan niya talaga ito sa may dalampasigan, tapos ay pinapante siya nito rito sa office, dahil may kailangan lamang daw itong gawin sa construction site, at sinabihan siyang hintayin ito rito, dahil may mga pasalubong daw ito para sa kanya. Paniguradong puro mamahalin ang mga sinasabi nitong pasalubong, kaya naman sobrang excited siya. At para hindi mainip sa paghihintay, nag-games na lamang siya sa bago niyang cellphone na binili ni Angela para sa kanya. Nang sumapit na ang 2 oras niyang paghihintay, sa wakas ay dumating na rin si Angela na abala naman sa pagkausap sa kung sino sa cellphone nito. Napanguso siya dahil arating lamang nito pero napaka-busy na agad nito. Sa itsura pa lang naman ni Angela ay halata ng workaholic itong babae. Sinenyasan siya ni Angela na maghintay lang nang makita siya nito. This is not a big problem, you can solve this by yourselves, don't make this a big deal. Because it's not, just continue the operations, and keep our guests satisfied, I'll be there on Sunday night, yeah, I'll hang up now, how are you, Ditas? Ayos lang, ikaw, kumusta ka? Hanggang sa pabagsak itong naupo sa tabi niya. Sumunod din ang paningin niya sa braso nitong automatikong pumalibot sa baywang niya. Hinayaan niya lamang ito, girlfriend na siya nito ngayon, kaya pwede na nitong gawin ito sa kanya. Hindi pa rin siya makapaniwalang papatol siya sa kapwa niya babae, para lang sa pera. Ano naman, ang mahalaga yayaman na ako, yun lang naman ang mahalaga sa kanya. Also fine, simpleng sagot nito. Anyway, naasikaso ko na ang divorce papers namin ni Manuel, napirmahan na rin yun ng future ex-husband ko, at kapag na-approve na ang divorce naming dalawa, pwede na kitang dalhin sa Avida, dahil dun na magsisimula ang plano kong paghihiganti sa asawa ko.
Nanlaki sa excitement ang mga mata niya. Talaga? Isasama mo na ako sa Avida? Pwedeng doon na ako tumira? Ayoko na kasi talaga rito. Ang pangarap niyang makaalis na sa islang ito ay malapit na ring matupad. Sana mabilis na maaprubahan ang divorce nilang dalawa. Ngumiti si Angela, kapag Kwai tumango sa kanya, ipinaasikaso ko na ang bahay na titirahan niyo ng pamilya mo, at ipapangalan ko ang titulo nun sa'yo. Sagot nito na lalong nagpatuwa sa kanya, magkakaroon na siya ng sariling bahay na nakapangalan sa kanya. Sino ba naman ang hindi matutuwa sa isiping yun? Ang lawak na naman tuloy ng ngiti niya. Thank you, Angela, lagi mo na lang akong pinapasaya. Sincere na pagpapasalamat niya rito, kahit naman na ganito siya. Marunong siyang tumano ng utang na loob, kaya bilang kapalit ng mga ibinibigay nito sa kanya, gagawin niya rin ang lahat ng gustuhin nitong gawin niya, kahit pa ang maging girlfriend nito. Hindi naman na masamang maging girlfriend siya, para lang kaming magkaibigan, kaso nga lang, may loving. Hindi na rin naman masamang magkaroon ng intimate relationship kay Angela. Sa umpisa medyo nakakailang lang, dahil babae ito at isa siyang straight na babae, pero habang tumatagal naman ay nasasanay na rin siya at parang nagiging normal na lang ito sa kanya. Ngumiti ito, of course, I promise to give you everything you want, right? In exchange, you'll help me with my plan. Ipagawa mo lang ang lahat ng gusto mong ipagawa sa akin, tutulungan kita sa mga plano mo, ibibigay ko ang best ko para maging matagumpay ang paghihiganti natin sa asawa mo. Mas napangiti si Angela dahil sa sinabi niya, kapag Kwai hinawakan siya sa kaliwang pisngi niya, at saka siya hinalikan sa lobby, hindi na siya nagulat, di tulad nung una, dahil nga sa medyo nasasanay na siya ngayon sa babae. Pero nang tutugan na sana siya sa halik nito ay bigla naman itong kumalas at ngumisi sa kanya, napasimangot siya, para kasing nabitin siya. Pero ang pagkakasimangot niya ay bigla rin namang nawala, dahil sa sunod nitong sinabi. May mga pasalubong nga pala ako sa'yo, Tara sa kwarto. Kapag Kwai tumayo ito't hinawakan siya sa kamay, para hilahin siya patungo sa kwarto, ang dating kwarto ni Manuel. Excited na siya sa mga pasalubong na dala nito para sa kanya. Kanina niya pa nga gustong magtunguran sa kwarto, dahil nakita niya kanina kung gaano karami ang mga dalang paper bags ng mga tauhan ni Angela. Pinigilan niya lang ang sarili niya, dahil binilinan siya ng babae na hintayin ito. Lalong lumawak ang ngiti niya nang tuluyan na silang makapasok sa loob ng kwarto, dahil nakita niya na ang mga paper bags na halos pumuno na sa ibabaw ng kama, sobrang dami, pakiramdam niya tuloy ay naguhugis puso na ang mga mata niya dahil sa nakikita. It's all yours, mahinang sambit ni Angela, kasabay ng pagyakap nito sa baywang niya mula sa likuran niya, at sa pagpatong ng baba nito sa kanang balikat niya. Meron din ang kapatid at lola mo, pero pinadala ko na sa bahay niyo. Hinarap niya ito't niyakap, maraming salamat, Angela, tuwang-tuwang sambit niya, at saka mabilis ding kumalas dito't nilapatan ito ng isang mariing halik, bago siya mabilis na lumapit sa kama't sinimula ng i-check ang laman ng mga paper bags na may mga kilalang tatak. Itsura pa lang ng mga paper bags, halata ng mamahalin ang mga laman. Narinig niya ang mahinang pagtawa ni Angela, bago ito sumunod sa kanya't graceful na naupo sa gilid ng kama. Habang nakangiting pinanunood siya na parang isang bata na excited na tinitingnan ang pasalubong ng kanyang magulang. Hindi niya muna pinansin ang babae at nagpatuloy sa ginagawa, sobrang dami ng mga ito, may mga mamahaling damit, mamahaling sapatos, mamahaling mga alahas, at kung ano-ano pang mamahaling gamit. Hindi kaya naubos ang pera ni Angela sa dami nito? Imposible yun, dahil sigurado siyang sa sobrang yaman ni Angela. Kahit bilhin pa nito ang lahat ng mga mamahaling bagay sa mundo, hindi mauubos ang pera nito. May swerte rin pala sa panloloko sa kanya ni Manuel, parang isang beautiful disaster ang nangyari sa kanya. Dapat siguro magpasalamat siya kay Manuel, at syempre kay Ernesto, dahil ito ang pinagmulan ng lahat, ang lalaki ang nagdala sa mag-asawa rito sa isla, kaya nakilala niya ang mga ito. Nakita niya mula sa kanyang peripheral vision ang pagtayo ni Angela mula sa pagkakaupo nito. Pero hindi niya muna ito pinansin dahil abala pa siya sa ginagawa niya, pero natigilan siya nang pumwesto ito sa likuran niya, at kasunod noon ay naramdaman niya ang isang malamig na bagay sa kanyang leeg. Isang kwintas, ito na ang kapalit ng kwintas na pinatid nito, napangiti siya nang makita ang pendant nito, isa itong ibon, hinawakan niya ito't humarap kay Angela. Bakit ibon? Ngumiti pabalik si Angela, at saka siya hinapit sa baywang,
dahilan para magdikit ang mga katawan nila, bago nito sinagot ang tanong niya. Simple, birds can fly freely, I want to be like them, I also wants to fly freely, and shouts the world who really I am. Tipid itong ngumitit marahang hinaplos ang kanang pisngi niya. Ayoko nang itago ang totoong ako. Gusto kong makita na ng lahat kung sino talaga si Angela Villafuerte. And you're the one who will help me to make that happen. Sa hindi niya maipaliwanag na kadahilanan ay biglang bumilis sa pagtibok ang puso niya, dahilan para mapalunok siya, pero hindi niya napinansin yun, at sa halip ay hinawakan niya sa magkabilang pisngi ang babae. Sabihin mo lang ang kailangan kong gawin, gagawin ko para matulungan ka. Bumalik ang ngiti sa mga labi nito nang marinig ang naging sagot niya, at bilang tugon, kinabig nito ang ulo niya, hanggang sa namalaya niya na lamang na marubdob na silang nagpapalitan ng halik. Yamakap ang mga braso niya sa leeg nito, habang ito namay sa baywang niya. Iginiya siya nito, hanggang sa pabagsak itong naupo sa gilid ng kama, muli siya nitong hinapit sa baywang, dahilan para muling magdikit ang kanilang mga katawan. Pumisil ang dalawang kamay nito sa magkabilang pisngi ng kanyang pang-upo, at kasabay nun ay ang paggapang ng halik nito sa pisngi niya, hanggang sa leeg niya, dahilan para mapatingala siya. Dito rin kayo unang may nangyari, di ba? Yes, paanas na sagot niya. Let's also have our first here, then, nakangising sambit nito, at saka siya mabilis na pinaalis sa kondonga nito, at mabilis ding inalis ang mga paper bags na nasa kama. Gagawin na talaga namin, medyo kabado siya, pero ayos lang naman, malalaman niya na kung paano ba mag-bed scene ang 2 taong parehong babae. Mabilis siyang hinilapahiga ni Angela nang maalis na nila ang lahat ng mga paper bags sa kama, napatili pa siya dahil sa pagkagulat, dahilan para mahinang matawa si Angela, bago pumaibabaw sa kanya at muli siyang hinalikan sa lobby na agad din naman niyang tinugunan. Taimtim silang naghalikan habang dahan-daang nagtanggal ng kanilang mga tela. Again, Angela's lips crawled down her neck, while removing her last cloth, napakagat siya sa kanyang pang-ibabang lobby nang humiwalay si Angela sa kanya to stare at her body. Ngumisi si Angela, saka ipinagpatuloy ang paghalik sa leeg, habang gumagala ang mga kamay sa katawan niya. Ang nararamdaman niya ngayong sarap ay walang pinagkaiba sa nararamdaman niyang sarap noong lalaki ang kasama niya. Parang mas masarap pa nga ito, dahil soft lang ang galaw ni Angela, at napaka-soft din ang hubad na rin itong katawan na nakadikit sa katawan niya. Ang sarap niyan, Angela, pero hindi sumagot si Angela, at sa halip ay mas pinagpatuloy nito ang ginagawa. Napaawang na lamang ang lobby niya at napasabunot sa buhok ni Angela, habang ang isang kamay niya ay mahigpit na napakapit sa unan. Halos manirik ang mga mata niya dahil sa nararamdaman niya, lalo na nang maramdaman niya na ang nalalapit niyang pagsabog. Pero agad siyang napasimangot sa pagkabitin, when Angela suddenly stopped. Kunot-noo siyang nagbaba ng tingin dito. Bakit ka huminto? Bitin na baitang tanong niya rito. Ngumisi si Angela, at sa halip na sumagot, mabilis itong pumwesto at pinagdikit ang kanilang katawan, muling umawang ang lobby niya, kasabay ng panlalaki ng mga mata niya. Ipinatong niya ang kanyang mga kamay sa kanyang likod, sa ilalim ng kanyang kilikili, saka iginalaw ang kanyang katawan sabay kay Angela. Hanggang sa narating na nila ang kanilang kasukdulan. Pareho silang humihingal nang umalis sa ibabaw niya si Angela, at saka pati hayang nahiga sa tabi niya, napatulala siya sa kisame, pakiramdam niya ay hinheli pa rin siya sa alapaap. Ganun ba mag-bed scene ang 2 babae? Kahit walang ipinapasok ay sapat na para makaramdam ng sarap. Napangiti na lamang siya, hindi na rin masama, dahil ganun din naman pala ang pakiramdam mapababae man o mapalalaki. Parang mas masarap pa nga ang babae, kasi ang soft ng katawan, lalo na itong si Angela na sobrang puti, kinis, at lambot ng katawan. Hinapit siya ni Angela at pinaunan sa kaliwang braso nito. Kaya naman mabilis siyang yamakap sa baywang nito. What can you say? Masarap, mahinaring sagot niya, dahilan para mapang-isi ang babae. Simula pa lang yan, Ditas, I can give you a lot and different pleasure, even we're both female. Muli itong kumilos at pumaibabaw sa kanya, so, expect more from me. Round 2, pagkatapos ay may nakalolokong ngisi sa lobbying tanong nito, at kasunod noon ay namayani na naman sa buong kwarto ang ungol nilang dalawa, walang pakialam kung may makarinig man sa kanilang dalawa mula sa labas.
Lola, sigurado ba kayong ayaw niyong sumama sa amin sa Avida? Mas magiging maganda ang buhay natin doon, muli ay tanong ni Dita sa lola niya nang makalabas siya sa kwarto nilang dalawa ng kapatid niya. Na-approve na ang divorce ni na Angela at Manuel, kaya naman ngayon sinundo na siya ni Angela para isama siya sa Avida. Nagulat pa nga ang lola't kapatid niya dahil dito, pero idinahilan ni Angela na may ibibigay itong trabaho sa kanya. Siyempre, hindi nila pwedeng sabihin ang totoo. Pero ayaw sumama ng kanyang lola at kapatid. Ngumiti ang lola niya sa kanya. Alam mo namang hindi ko magagawang iwan itong isla, nandito na ang buhay ko. Apo, dito na ako lumaki at tumanda, napakarami kong alaala rito na hindi ko magagawang iwan. Tumingin siya sa kapatid niya, hindi ko pwedeng iwan si lola rito ng mag-isa. Mabilis na sagot naman ito, hindi na hinintay na makapagsalita siya. Ano pa ba kasi ang magagawa niya? Hindi naman niya mapipilit ang mga ito na sumama sa kanya. Kaya sige, bahala ang mga ito, basta siya, mag-e-enjoy sa magiging magandang buhay niya sa Avida. Excited na talaga ako, sige, kung yan ang gusto niyo, dalawin ko na lang kayo rito. Ngayon lang ako mabibigyan ng magandang oportunidad na ganito, kaya kailangan ko na itong tanggapin agad, para naman ito sa kinabukasan natin. Alam namin yun, Apo, natutuwa ako dahil binigyan ka ng magandang oportunidad ni Ma'am Angela, sa kabila ng lahat ng mga nangyari. Lumapit sa kanya ang kanya lola, para yakapin siya, magpapakabait ko Ron, ha? Huwag mong bibigyan ng sakit ng ulo si Ma'am Angela. Nakangiti siyang gumanti ng yakap dito. Oo naman po, magiging mabait at masunurin ako sa kanya. Dahil yun ang dapat. Siya ang magpapayaman sa akin. Susundin ko ang lahat ng ipagagawa niya sa akin, kapalit ng lahat ng mga ibinigay, at ibibigay niya pa lang sa akin. Talagang nagpapasalamat ka dahil napakabait ni Ma'am Angela, kaya maging mabait ka sa kanya at huwag kang bastos sa kanya, sabi ni Inyang sa kanya. Kaya naman natatawa niya itong nilapitan at niyakap, opo, ate, magiging mabait ako sa kanya, at hindi ko siya susupladahan. Mahina siyang kinurot sa tagiliran ng kapatid. Pagkatapos noon ay inihatid na siya ng mga ito sa dalampasigan, ang bag lang ang dala niya, dahil kaunting damit lang naman ang dinala niya, dahil sinabi sa kanya ni Angela na may mga gamit na siya roon sa bahay na binili nito para sa kanya, dapat nga hindi na siya magdadala pa ng kahit isang damit, maliban sa suot niya, kaso baka naman magduda ang kapatid at lola niya kung wala siyang bibat-bitang gamit, nagtaka na nga ang mga ito dahil sa kaunti ng damit na dinala niya. As usual, paglabas pa lamang nila ng bahay ay nakatingin na ang mga tsismosa nilang kapitbahay sa kanila. Lalo pat nakita ng mga ito na nakaayos siya at may bitbit na bag, hindi na siya nagulat nang magsisunuran pa sa kanila ang iba at nagtatanong kung saan siya pupunta, kaya naman magiliw at taas noo niyang sinagot ang mga ito. Paniguradong kaiinggitan na naman siya ng mga tao rito, lalo na siguro kapag tuluyan na siyang yumaman, kainggitan lang siya ng mga ito, pagtsismisan, insultuhan, wala na siyang pakialam, ang mahalaga ay gaganda na ang buhay niya, at iiwanan niya na ang kahirapan sa islang ito. Nang makarating sila sa dalampasigan, nandun na si Angela na naghihintay sa kanya, matamis itong ngumiti nang makita sila, kaya naman agad na silang lumapit dito. Magandang umaga sa inyo, may inhing pagbati ni Angela sa kanila. Magandang umaga rin sa iyo, hiha, nakangiti namang pagbati pabalik dito ng lola niya. Bumaling sa kanya si Angela. Ready, aalis na tayo. Kaya naman nakangiti siyang tumango, at saka bumaling sa lola't kapatid niya. Aalis na kami, lola, mag-iingat kayo rito, ha? Palm niya na sa mga ito, at saka yamakap. Ikaw ang mag-iingat dun, Ditas, tawagan mo kami ng madalas. Nakangiti siyang kumalas sa mga ito. Opo, tatawag ako sa inyo ng madalas. Ingat ka ate. Baka mabaliw ka na naman, payo ni Inyang sa kanya, at nakalimutan niyang halikan si Angela. Kaya naman natawa na lamang siya at ginulo ang buhok ng kapatid, huwag ka nang mag-alala sa akin, magiging maayos ako Ron. Pagkatapos noon ay tuluyan na silang nagpaalam ni Angela sa mga ito, at saka na sila sumakay sa yateng sasakyan nila, tuwang-tuwa siya nang makasakay, dahil kahit na lumaki siya sa isla at pinalilibutan ng dagat, ngayon pa lamang siya nakasakay sa yate na ganito kalaki, ang ganda at halatang pangsosyal. Kumaway siya sa lola't kapatid niya nang magsimula ng humandar paalis ang yate, kamakawi rin sa kanya ang mga tao roon, mga plastic,
kaya hindi niya pinansin ang mga ito't ang lola't kapatid niya lang ang magiliw niyang kinawayan na kamakawirin sa kanya. Bababa tayo sa Madrigal, saka tayo bibiyahe patungong Avida, paliwanag sa kanya ni Angela, habang magkatabi silang nakaupo sa couch dito sa loob ng yate, habang umiinom sila ng champagne. Namamangha siya dahil sa ganda ng kinaroroonan niya ngayon, halatang expensive ang lahat ng mga gamit dito, pati itong iniinom nilang alak ay paniguradong mamahalin din, ramdam niya na tuloy ang pagiging sosyal niya. Sa'yo ba itong yate na ito, Angela? Sa halip ay tanong niya sa babae, kasabay ng pagbilang niya rito, mula sa paglilibot ng paningin niya sa paligid. Umiling ang babae, kasabay ng pagsagot nito, "Nope, kay Ernesto ang yacht na ito, hiniram ko lang." Natigilan siya, para kay Ernesto ba ang yate na yon? Alam kong mayaman pa rin ang lalaki at hindi talaga ito naghirap, pero hindi niya inasahan na magmamay-ari ito ng ganito kagandang yate, parati lang naman kasing bangkang tulad ng sinasakyan nila ang sinasakyan nito kapag nagtutungo sa isla. Bakit natigilan ka? Hindi mo ba alam ang line of business ng pamilya ni Ernesto? Umiling siya bilang sagot, never nag-share sa kanya noon si Ernesto patungkol sa pamilya at business ng mga ito, basta na ibibigay nito ang mga gusto niya, hindi naman siya naging palatanong dito noon. Ernesto Dominguez, alam mo namang yan ang buong pangalan ni Ernesto, di ba? Oo, tipid na sagot niya sa muling tanong niya. Muli itong ngumisi, hindi mo ba napansin ang malaking pangalan sa labas ng yacht na to? This is a Dominguez yacht, at dadaong tayo sa Dominguez Port. Ang line of business ng mga Dominguez ay ships and ports, hindi lang mga yacht ang meron sila, pati na rin mga cruise ships, kaya meron din silang mga cruise port, hindi lang dito sa bansa natin, pati na rin sa iba pang mga bansa sa loob ng Asia. Tanging pagtango ang naging pagtugon niya, matapos marinig ang paliwanag sa kanya ni Angela. Ganun pala talaga kay Aman si Ernesto, kung alam niya lang, malamang ay hindi niya na ito pinagpalit sa manlolokong Manuel na yun, hindi na sana siya naging kabit. Pero mabilis niyang iwinaksi ang sumisibol na pagsisisi sa kanyang isipan, maganda rin naman para sa kanya ang kinalabasan ng panloloko sa kanya ni Manuel, dumating sa buhay niya si Angela, at heto na siya ngayon, magiging maganda na ang buhay niya sa Avida. Kaya naman ngumiti siya kay Angela, at sakaya makap sa braso nito, kasabay ng pagsandal niya ng ulo niya sa balikat nito, hindi na mahalaga yun, excited na akong tumira sa Avida. Excited na rin ako, excited na akong makita ang magiging reaksyon ni Manuel, sa oras na makita niya tayong magkasama, rinig niyang sagot ni Angela, at alam niyang may ngisi ito ngayon sa mga lobby, dahilan para mapang-isi na lamang din siya't umayos na ng upo. Cheers! Kaya naman agad niyang mahinang binunggo ang kanya rito, kasabay ng pagsambit niya rin ng salitang, cheers! Ahad na umawang ang lobby niya sa pagkamangha nang tuluyan silang makarating sa bahay na binili para sa kanya ni Angela, hindi lang ito basta bahay, dahil isa itong mansiyon. Totoo bang sa akin ang sobrang laking bahay na ito, kaya naman hindi niya na napigilan pang usel habang nakatitig sa malaking gate ng bahay. Narinig niya ang mahinang pagtawa ni Angela na nasa tabi niya rito sa backseat ng kotse, at saka nito sinenyasan ng driver na pumasok na sila sa loob. At mas lalo siyang namangha ng kusang bumukas ang malaking gate ng bahay. Ang galing, paano nangyari yun? Hindi niya na naman napigil ang itanong, kasabay ng pagtingin niya kay Angela na aliw sa reaksyong nakikita sa kanya. I'll explain later, let's go, kaya naman mabilis na siyang lumabas ng kotse nang mauna na si Angela. Agad na pumalibot sa baywang niya ang isang braso ni Angela nang makalapit sa kanya. At saka na sila sabay na naglakad papasok sa double door ng entrance, na binuksan ng isang tauhan ni Angela, kilala niya na ito, dahil ito ang madalas na kasama ni Angela kapag nagtutungo sa isla, parang ito ang assistant ni Angela sa lahat, ito rin ang tumatayong leader sa lahat ng tauhan ng babae. Welcome home, Ma'am Angela, Ma'am Ditas, salubong sa kanila ng isang babaeng mukhang matanda sa kanila ng ilang taon, kasama ang mga mukhang katulong ng bahay na ito, at ilan pang mga tauhan. May mga katulong, bodyguard, driver, gardener, at kung ano-ano pa kong utusan ngayon dito. Magbubuhay Reyna na talaga ako sa bahay na ito. Sayang lang dahil wala ang lola't kapatid niya rito, ang arte kasi nila, mas gusto nilang mabulok sa islang yon. Di bale, basta saya'y mag-enjoy sa lugar na to, mayaman na talaga siya, natupad na ang pinakahihiling niyang pangarap, at utang na loob niya itong lahat kay Angela.
Hi, nakangiting batiri ni Angela sa mga ito. Ditas, this is Maring, siya ang kinuha kong mayordoma para sa bahay na ito. Pagpapakilala nito sa babaeng unang bumati sa kanila sa kanya. Kapag may kailangan ka, lumapit ka lang sa kanya, gagawin niya ang lahat ng iuutos mo. It's nice to finally meet you, Ma'am Angela. Nakangiting sambit sa kanya ni Maring. Nice to meet you rin, kaya naman nakangiti niya ring sagot dito, dapat siguro mag-aral na siya ng English. Mukha kasing Englisher ang mayordoma ng kanyang mansyon, hindi siya pwedeng magpatalo sa isang katulong lang, mayaman na siya ngayon, kaya dapat maging sosyal na rin ang pananalita niya. Anyway, the lunch is ready, I'll escort you to the dining area, let's go. Kapag kway sambit ni Maring, at saka na sila iginiya patungo sa dining, nasa baywang niya pa rin ang isang braso ni Angela habang naglalakad sila, habang siya na may walang sawa ang mga mata sa titingin sa paligid. Lahat ng nakikita niya ay halatang mga mamahalin, at sa akin ang lahat ng lumawak ang ngiti sa lobby niya dahil sa isiping yun, siya ang reyna sa palasyong ito, sobrang sarap sa pakiramdam. Nang makarating sila sa dining area, namangha na naman siya dahil sa dami ng mga nakahandang pagkain sa napakasosyal na mesa, parang piyesta sa dami ng mga pagkain, at halatang mga mamahalin, dahil yung iba ay bago lang sa paningin niya, pero itsura pa lang ay halatang masasarap na. Iginiya siya ni Angela paupo sa pinakadulo ng mesa, this is your house, so, you sit here, nakangiting sambit nito sa kanya, at saka ito pumwesto sa upuan na nasa kanan niya. Salamat, kaya naman nakangiting sambit niya rito. Agad naman silang inas-ikaso ng mga katulong, nagkwentuhan silang dalawa ni Angela habang kumakain, hanggang sa matapos na silang dalawa at inaya na siya ni Angela patungo sa magiging kwarto niya. Wow, agad na bulalas niya nang makapasok sila sa loob ng master bedroom, malaki pa ito sa bahay nila sa isla, mabilis siyang tumakbo patungo sa sobrang lambot at malaking kama ng kwarto. Grabe, ang laki ng kama. Palundag siyang naupo rito at dinama ang kalambyute nito. Paniguradong magiging masarap na ang tulog niya gabi-gabi dahil sa ganda, laki, at kalambyute ng kamang ito. I won't ask if you like the room, it's already obvious, nakangiting saad ni Angela na sumunod sa kanya. Nagustuhan ko ng sobra, sobrang ganda rito, Angela, talaga bang sa akin na ang lahat ng nandito? Tuwang-tuwang sagot niya rito, hindi lang talaga siya makapaniwala. Kasi dati ay pinapangarap niya lang ito. Lahat ng nasa loob ng bahay na ito, pati ang bahay na ito, ay sayo. Kahit yung mga katulong, mahina itong tumawa, they are all working for you, pwede mo silang utusan ng kahit anong gusto mong ipagawa sa kanila. Susundin kanila ng walang pagrereklamo at pag-aalinlangan, sagot nito, kasabay ng mabagal na paglakad palapit sa kanya, kaya mabilis na pumilibot ang dalawang braso niya sa baywang nito. Kasabay ng pagkapit din ng mga braso nito sa batok niya. Sabihin mo lang sakin kapag nagkaproblema ka sa kanila, o kung may sumuway man sa kanila sayo. Tatanggalin ko ang lahat ng kakalaban sayo sa pamamahay na ito. Siguraduhin lang nila na magiging mabait silang lahat sakin, at humanda na sila, dahil magiging mahigpit akong amo, aniya, kapag kway nakalolokong umisi, dahilan para muling tipid na tumawa si Angela at nilapatan siya ng halik sa lobby. Gusto mo bang binyagan na ang kwartong to, pagkatapos ay nang aakit na anas nito sa kanya? Kaya mas hinapit niya ito sa baywang, dahilan para mas magdikit ang kanilang mga katawan, pwede rin, kapag kway mapang-akit din na sagot niya rito, at saka siya na ang nanguna na halikan nito sa lobby, na mabilis naman itong tinugunan. Itinulak siya ni Angela pahiga sa kama, ito ngayon ang nakaibabaw sa kanya. Hindi nagtagal ay pareho na silang hubad sa ibabaw ng kama, habang sabay na gumagalaw sa saliw ng musikang kanilang nililikha. Soundproof naman daw ang lahat ng kwarto sa bahay na ito, kaya naman kahit na sumigaw pa sila, walang makaririnig sa kanila mula sa labas, though, wala naman silang pakialam kahit na marinig pa sila ng lahat ng katulong dito, dahil lantad na naman ang relasyon nilang dalawa ni Manuel. Plano nga rin ng babae na ipakilala siya sa lahat, lalong-lalo na sa pamilya nito, ayos lang naman yun sa kanya. Na-excite pa nga siya sa magiging reaksyon ng lahat, lalong-lalo na ni Manuel, napapangisi na lamang siya dahil sa excitement na nararamdaman niya.